Magandang araw mga boss. After mapagawa ni customer itong pangilalim niya, ganun pa rin daw, pakalampag pa rin pag napapadaan siya sa lubak. Ang masakit, nadagdagan pa raw yung problema. Nagkaroon ng vibration sa manibela itong sasakyan niya, samantalang bago na yung shock absorber, yung shock mounting, pati itong lower arm assembly bago na rin. After nga mapalitan yung pyesa, pina-align tapos balancing pa itong mga gulong. Pero makalampag pa rin tapos may vibration pa rin yung manibela niya. Kaya ang ginawa ni customer, lumipat na lang siya ng ibang pagawaan. Ang problema, ang gustong palitan yung steering rack assembly niya. Umpisahan ko na nga itong trabaho. Kung mapapansin nyo mga boss, tinanggal ko itong tie rod dito sa steering knuckle. Dahil nga sa kakalasing ko itong lower arm niya. Sa diagnose ko kasi mga boss, ang pinanggagalingan ng kalampag ay itong lower arm bushing niya. Possible kasi kaparehas yan ng mga nagawa ko na yung bushing na nakalagay dito sa lower arm malambot. Sa pagkalas naman itong lower arm mga boss, madali lang. Sa magkabilang gilid niyan, meron kang tatanggalin na bolt and nut. Pero dito sa harapan, kung nakikita nyo, i-disengage nyo lang itong ball joint dito sa steering knuckle niya. At dahil sa naiipit itong lower arm, luwagan mo lang itong bolt na number 19 para mailusot mo na ng tuluyan itong lower arm assembly mo. Ayun mga boss, kung makikita nyo yung bushing niya, ang lambot eh. Ilang beses na ako naka-encounter ng ganyang problema. I-close up ko mga boss para makita nyong malambot talaga siya. Di ba? Grabe yung lambot. Samantalang itong ipapalit ko, kung makikita nyo, surplus lang yan pero original po siya. Di gaya nitong papalitan ko, mukha pa itong bago. Kaya nga at po hindi ito napansin ng mekaniko. Ito ang diferensya eh. Kaya lang ang problema naman, napagastos naman yung customer. Ayun ang masakit. Tapos lumipat sa iba na ko, steering assembly gusto palitan. Tapos yung hindi pa daw napalitan, palitan na rin. Kaya pala naghintay ng matagal si kuya dahil mas malaki pala yung nakaabang na gastusin sa kanya. Naiintindihan ko naman po, hindi lahat na may sasakyan mapera. Balik tayo. Dito sa bandang kaliwa ng lower arm, kontrahan po yung bolt niyan. Meron po yung nut tsaka bolt. Kaya kukontra po kayo ng isang number 17 na box wrench. Ayan po, okay na, naigpit ako. Dito naman po, naka-built-in naman po yung nut niya. Kaya higpitan nyo na lang po yan pag naipasok nyo. Tapos ididiin nyo po itong lower arm para may pasok nyo dito sa ball joint. At pag okay, nalagay nyo na po yung nut niya na number 19. Ayan po yung inihigpitan ko. Make sure mga boss, maigpit po yung nut niyan at saka yung mga bolt dito sa lower arm. Ito naman number 19 na bolt, yan po yung umiipit sa lower arm. Ito naman po yung sa tie rod, lalagay ko na po yung nut tapos higpitan nyo na rin po yan. Siguraduhin nyo pong mahigpit tapos tsaka nyo ilagay yung cutter pin niya at baluktutin nyo. Okay na po yun mga boss, ganun lang. At i-road test na po namin ito. Pakinggan nyo po yung comment ng mag-asawa sa gawa ko. Tingnan mo. Ang laki nga ng binago eh. Oo. Wala na. Ngayon nabibigla ka. Malaking pera ang natipid ng mag-asawa kaya napakasaya nila. Salamat. Nagbiyahe daw si boss papuntang Ilocos Norte sa Pagudpod. Siyempre naman para mamasyal. Ang problema pagbalik niya, nagkaroon na ng ingay. Pakinggan niyo mga boss. Yun. Ano? Habang nasa biyahe daw si customer tapos nakababa yung bintana niya, dito raw sa harapan ng gulong nakakarinig siya ng kalansing. Lalo na daw kapag maliliit na lubak yung nadaanan niya, kumakalansing. Tinanggal ko itong gulong niya para ma-check ko kung alin dito yung parts na may maluwag. Gaya ng brake caliper, dito sa backplate niya, pwede rin dito sa holder ng brake caliper. O kaya yung backplate niya, nakadikit dito sa rotor, pwede rin yun. Kaya ang gagawin ko, sisilipin ko yan. Yun lang, wala naman dikit. Pero dito banda sa brake holder niya, hindi ko makita. Kaya ang gagawin ko dyan, kakalasin ko itong brake caliper niya. Pati yung brake pad, tatanggalin ko. Gagamit ako dyan ng socket tayo sa number 14. Ayan mga boss, tinatanggal ko na yung dalawang bolt dito sa sliding pin niya. Tapos kakalasin ko na itong brake caliper niya. Pag natanggal ko na yung brake caliper, tatanggalin ko itong dalawang brake pad niya. Para ma-check ko itong clip dito sa brake pad. Kaya lang okay naman yung clip, hindi naman siya maluwag. Dito naman sa sliding pin, ganun din, okay din siya, wala ring kalog. Kaya isunod kong tatanggalin dyan itong brake caliper holder niya. May dalawang bolt na number 17 na tatanggalin ka dyan. Para maitulak ko ng maayos itong backplate niya. Pwede kasing dyan yung parte na dikit dito sa rotor disc. Kaya gagamit ako dyan ng flat screw para ilayo ko ng kaunti yung backplate dito sa rotor disc. Dapat pag tinulak nyo naman, dapat balance pa rin. Kumbaga sa ano kunin nyo pa rin yung original niya, kaya lang bumitaw itong rotor disc. Kaya tulak ko na lang ng kamay ko mga boss. Ang diskarte lang naman mga boss dyan, parang hinihilot-hilot mo lang siya eh. Siyempre dapat balance pa rin yung pagkakatulak mo ng plate niya para hindi naman pangit.
Hindi yung trabaho may tulak mo lang, dapat maayos. Pag okay na, lagay mo na itong holder ng brake caliper mo. 2 bolt lang yan mga boss sa number 17. Higpitan mo lang siya ng maayos. Tapos bago mo ibalik itong brake pad niya, pwedeng linisan mo muna yan para mas maganda yung trabaho mo bago mo siya ibalik. At pag okay na yung pagkakalinis mo dito sa brake pad, pwede mo na siyang ibalik. Basta ayusin mo lang yung pagkakalapat ng brake pad para hindi ka mahirapang maglagay ng brake caliper. Pag okay na pagkakalapat, salpak mo na ngayon itong brake caliper mo, tsaka mo ilagay yung 2 bolt na number 14 niya. Basta lagi mong tatandaan, sa bawat paggawa mo, maayos yung pagkakahigpit mo ng mga tornilyo. Tapos pwede mo nang ilagay itong gulong at yung mga nut niyan, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo. Tapos pwede mo na ngayon siyang i-check kung okay na yung gawa mo. Backplate lang pala ang diferensya. Salamat. Hindi ka pinagpawisan. Kaya, yung lang pinagpawisan eh. Mga boss, kung ganito ang sasakyan nyo at magaspang yung andar niya o kaya hindi siya pino tumakbo, sa spark plug muna po kayo mag-concentrate, wag po muna sa ibang parts. Gaya po nito, taon na pong hindi napapalitan yung spark plug niya. Hindi dahilan na iridium po yung ginagamit nyo. Kahit pa paano mga boss, naluluma din yan. Nagiging gastado rin yan. Hanggat maaari, after ng 1 year, check upin nyo kung kailangan palitan nyo na. Hindi po yan pang matagalan talaga. Kaysa dalhin nyo po yan sa mga pagawaan, napakadali lang po magpalit ng spark plug nito. Yung ignition coil nito, bawat isa meron po yung number 8 na bolt. Tatanggalin nyo lang po yun, gamit po kayo ng socket wrench. Tapos gamit kayo ng spark plug wrench. Pag maluwag na, tanggalin nyo lang po yung isang ignition coil sa socket wire niya, yung po pantanggal nyo ng spark plug. Yan po yung ginagawa ko, di ba? Nakita nyo, dali lang. Kaya nga kung ganitong klase yung sasakyan nyo, pwedeng kayo na yung magpalit ng spark plug yan para kahit papano makamenos kayo sa gastusin at higit sa lahat, sigurado kayo sa pyesa na ilalagay nyo. Tingnan nyo yung lumang spark plug mga boss, malaki na yung gap niya. Yung electrode niya, numipis na. Kaya nga ayon kay customer, medyo bagaspang na daw itong andar ng makina niya. Actually mga boss, itong bagong spark plug, branded ito. Hindi katulad ng luma na replacement lang. At dahil taon na rin po naman napakinabangan ito ng may-ari, kaya nagpalitan po siya ng bago. Ganun lang naman yan eh. Kung matagal mo na nagamit, palitan mo na. Kaysa naman irigap mo pa. Lalakas ka lang sa gas. Siya nga pala mga boss, pag nilagay nyo na itong 4 na spark plug, huwag nyo siyang ibabagsak. Ipa-slide nyo sa pababa. Tapos gamit ka ng spark plug wrench mo, higpitan mo na yan. Sa paghigpit naman itong spark plug, mga boss, hindi naman kayo mahihirapan. Dahil nga sa paghinigpitan niya yan, hindi na siya katulad ng iba na tutuloy pa, siya talagang titigil na. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong ignition coil niya, 4 na piraso po yan mga boss. Bawat isa niyan, may kanya-kanya po yung bolt na number 8. Dito naman tayo sa ignition coil na ginamit yung pang tanggal ng spark plug. Itusok nyo lang po yung socket wire niyan. Yan, ganun lang po pagbalik mga boss. Tapos ilagay nyo na po yung mga bolt niyan. 4 po yan, may kanya-kanya po yan mga boss ha. Ulitin ko lang para hindi po kayo malito or maligaw. Ganun lang, gagamit po kayo dyan ng socket wrench na number 8. Ayan, ginagamit ko. Sa paghigpit mga boss, di naman kailangan mahigpit na mahigpit yan. Yung tamang higpit lang po, okay na po yun. Pag okay na, pwede na pong paandarin. Tingnan natin kung pipino na ba yung andar niya. Ayos na mga boss, yung may-ari na ng sasakyan ng humatol. Dito sa pagpalit ng spark plug, makinig na lang po kayo. Hindi tulad kanina, ang ingay eh. Di ba? Sabi niya sa Hindi po mga boss, maraming salamat sa panonood at higit sa lahat, maraming salamat po sa Diyos. Kasi kung hindi naman dahil sa Kanya, hindi ko naman po ito magagawa. Maraming salamat. Ang problema nito, hard starting at may tope dito sa makina. Pag ganyan mga boss, gumamit ka ng back wrench sa number 12, tapos luwagan mo yung bolt dito sa distributor. Pa-start ko mga boss para makita nyo, di ba? Yan, yung ganyang sistema ng pagkaka-hard starting niya mga boss, wala sa tamang timing yan mga boss. Kaya kailangan kakapain nyo yung pihit ng distributor kung saan sa aandar ng maayos. Pwedeng pakaliwa o pwedeng pakanan. O di ba pinit ko kaunti pakanan, mandar na siya ng maayos. Higpitan ko muna itong bolt dito sa distributor mga boss. Tapos i-test ko yung starting ng makina. Ipa-switch off ko itong engine, tapos i-start ko siya ulit. Kapag okay na yung andar niya, i-check ko naman yung tope dito sa makina, i-revolution ko yan. Narinig nyo mga boss, pag i-revolution ko, meron tumutunog yung parang akala mo yung nag-uuntugan na bearing. Pag ganyan mga boss, pihitin nyo pakaliwa itong distributor. Pero dapat konti-konti lang. Advance kasi yung timing yan mga boss, kaya tumutope. O tingnan nyo, nang pihit ko pakaliwa, nawala na yung tope niya or yung ingay dito sa makina.
Malaking bagay kasi mga boss pag ganito yung sasakyan nyo, alam nyo yung dahilan kung bakit siya tumutope or bakit may ingay sa makina. Pag ganyan mga boss at wala na yung ingay niya or yung tope niya, pwede mo nang higpitan yung number 12 na bolt dito sa distributor. Tapos i-check nyo ulit yung starting niya kung okay na ba siya or kung one click na. On and off nyo lang yung makina. Try natin. O diba? Kumbinse? Ulitin natin. Baka mamay tsamba lang eh. Isa pa. Okay, salamat.